palagi kang nagsisimba, yan ba namang pagsisimba mo ay naipapakita mong may napapala ka? Halimbawa ay may mga kaibigan kang naaaya na, simba tayo pare, sumama ka sa akin, magsisimba tayo. Nagagawa mo ba yun sa mga kaibigan mo? O ikaw ang pasimuno, wala, sana, hindi naman naalis ang simbahan dyan. May silbi ka ba para sa Panginoon? Yung pamilya mo, naaaya mo ba, bukas ay linggo, maaga tayong sisimba. Nasasabi mo ba yan sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo? May silbi ka ba sa Panginoon? Yun yung mga sinasabi ng Panginoong ipinagkatiwala sa atin. Hindi naman sinabi ditong dapat maging matalino. Gospel, Homily, Reflection. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso. Ang isa na may 2,000 piso. At ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal yun at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ating pong pakikinggang maigi, parang unfair.
Parang hindi yata patas itong ating narinig na mabuting balita. Bakit to? Biruin naman ninyo. Ang sabi dito, ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Samantalang yung wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Parang unfair, ano ho? Meron ka na, ay bibigyan ka pa. At samantalang ari kakaunti na nga, abay, kukunin pa. Yan. Mga minamahal na mga kapanalig, mahirap pong unawain talaga at tanggapin. Kung kayo po'y nakinig na maigi, mapapabuntong hininga talaga kayo. Tama nga ba yan? Na yung meron ay mabibigyan pa at yung kakaunti na nga ay kukunin pa at ibibigay doon sa meron. Meron po tayong ditong nabasang at inilahat sa atin na talinhaga. Ang talinhaga ng talento, the parable of the talents. Aalis yung hari, iniwan yung mga katiwala niya at pinagbibigyan ng ore. Pagkakatiwala ko sa iyo ring 5,000 piso. Sa iyo, 2,000 piso. Sa iyo, 1,000. At narinig natin sa mabuting balita kung ano ang mga ginawa. Walang sinabi yung hari na ipagnegosyo mo ito, pangalakal mo ito. Kailangan may tubo. Wala. Malaya kang magagawa kahit ano. Yun. Malaya kang magagawa ito kahit ano. Walang sinabi, walang ipinagbilin. Basta, are ha, iiwanan ko sa iyo rin 5,000. Are, iiwanan ko sa iyo 2,000. Are, sa iyo 1,000. Wala siya sinabi. Ang sabi dito ay may isang taong maglalakbay kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Yan din ho mga minamahal na mga kapanalig, ang ating titingnan. Wala sinabi ang Diyos sa atin kung anong talento meron ka. Meron kang galing, alam, husay. Wala sinabi sa iyo kung anong gagawin mo dyan. Basta, pinagkatiwala sa iyo. Kanya-kanya tayo ng diskarte. Para magkaroon tayo ng, kung tawagin ng mga matatandang, silbi. Kaya maganda rin itinatanong dito, ikaw, meron bang silbi at mapapala sa iyo? Una, pamilya mo. May napapala ba ang pamilya mo sa iyo? May silbi ka ba sa bahay nyo? Magandang natatanong natin yan. Ikaw ba'y kain lang ng kain doon sa inyo? Patambay-tambay ka, wala kang ginagawa? Wala ka bang silbi? O may silbi ka? Yan. Yan ang magandang maitanong natin sa sarili natin. Sa community, sa barangay ninyo, sa bayang ito, may napapala ba naman sa iyo ang barangay? Ikaw ba'y kapaki-pakinabang sa bayang ito? O kung ikaw man ay dayo at hindi ka taga rito, yun sa pinanggalingan mo, may napala kaya ang bayan mo o ang iyong barangay sa iyo? Oh. Kahit dito sa simbahan, marami sa atin dito na simba. Pero may silbi ba ang pagsimba mo? May napapala ka ba? May nagagawa ka ba? Halimbawa, palagi kang nagsisimba. Yan ba namang pagsisimba mo ay naipapakita mong may napapala ka? Halimbawa ay may mga kaibigan kang naaaya na, simba tayo pare. Sumama ka sa akin, magsisimba tayo. Nagagawa mo ba yan sa mga kaibigan mo? O ikaw ang pasimunong, wala, saka na. Hindi naman naalis ang simbahan dyan. May silbi ka ba para sa Panginoon? Yung pamilya mo, naaayang bang, bukas ay linggo, maaga tayong sisimba. Nasasabi mo ba yan sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo? May silbi ka ba sa Panginoon? Yun yung mga sinasabi ng Panginoong ipinagkatiwala sa atin. Hindi naman sinabi ditong dapat maging matalino ka, dapat maging maganda ka, dapat maging puno ka ng talento. Hindi. Lahat ng tao, pinagkalooban ng talento. Huwag ninyong ikakailayan. Meron tayong kanya-kanyang galing. Kaya nga, tingnan natin ito. Una, kapag may taglay kang kakayahan at ito'y iyong pinagyaman, higit ka pang makikinabang. Tingnan nyo ha?
Kapag may taglay kang kakayahan at ito'y iyong pinagyaman, higit ka pa makikinabang. Kita nyo? Talento sa pagluluto. Tingnan nyo yung iba diyan, ang gagaling magluto. Napapakinabangan niya ngayon. Nagpapa-order na siya. Order online. May talino siya, may galing siya. Ang galing, ang sarap mo palang magluto. Ngayon, meron na siyang karinderya. Nagsimula lang naman siya paluto-luto sa bahay. Ngayon, nababalita na. Napapakinabangan niya. Bakit? Kumikita siya. Yun. Higit ka pang makikinabang. Dati nagluluto ka lang sa bahay nyo. Abay ngayon hindi lamang ang bahay mo ang pinagluluto mo. Pinagluluto mo na ang bayan. At ikaw ay higit na nakikinabang. Napakarami nating talento. Kahit yung mga taong successful o mga nagtagumpay na mga tao, mga yan ay nagsimula sa wala. Sino ba namang papansin sa kanila wala nga? Ang problema kasi sa atin, hindi natin inaalam, ano ba yung ibinigay sa akin ng Diyos na galing? Matangkad ka nga, istambay ka naman. Ay kung yan ay ginamit mo yung tangkad mong iyan, sa pangunguhan ng niyog, ay di siguro ikaw minapalapa. Yan tangkad mong iyan. O kaya meron ho ba sa inyo magpapalinis diyan ng kisame? 7-footer po ako, kayang-kaya ko hong abutin yan. Tingnan niyo yung mga iba diyan. Siguro nakakakita kayo ng mga taong katatangkad. Siguro sabi niyo, sayang Kung ikaw nag-basketball, baka sikat ka na. Kung nag-basketball, ay hindi nga ginamit Ang ganda ng boses mo. Kung ikaw ay sumasali ka dyan sa mga amateur contest, may kinikita ka na ngayon. Ay, saan mo ginagamit? Ay, dito sa videokehan, pagkakainuman. Okay, may kilalang ganyan. Nasira na ang boses sa kaiinom. Ang ganda ng boses. Pag kumanta sa videoke, habang nagiinuman, hanga ang mga magiinom. Ganda ng boses. Ngayon, hindi na niya magamit. Bakit? Sira na. Sinira na ng alkohol. Ay sana yung sa mga kainan diyan, hindi na ginagagamit mo sana yun. Kumikita ka pa. Nakakakain ka na, kumikita ka pa. Sayang na talento. Lakas. Yang lakas ay talento yan. Kalusugan. Saan mo ginagamit? Ay tamad ka Yan. Samantala, kapag hindi mo ginamit o pinagyabong ang iyong kakayahan, mawawala ito sa iyo. Yan. Pag hindi mo yan ginamit, pinaganda, mawawala yan sa iyo. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. Yung kakaunting nasa iyo, kukunin pa. Kaya yung iba, tingnan nyo, sabi nga kapag ka daw tayo ay naedad ng ganito, nagjajagang-jaging na, bakit nung hindi ka pa nagjogging noon pa? Ngayon ka na lamang, nung sinabihan ka ng doktor, mag-exercise po kayo. Galaw-galaw nang hindi pumanaw. Kung kailan nagkaedad na, saka ngayon nagpupumilit na mag-exercise. Kung kailan mahuhuna na ang mga buto. Nawala na. Yan. Kaya maraming nag-exercise diyan. Nagbibisikleta, nagja-jogging, naglalakad. Ay nung makitang kailangan na palang mag-exercise may edad na. Hindi na niya kayang gawin ang mga dapat na gawin. Yan. Kapag hindi mo ginamit o pinagyabong ang iyong kakayahan, mawawala ito sa iyo. Pangalawa, yung ikatlong alipin na narinig natin dito, yung binigyan ng 1,000, narinig po ba ninyo yon? Di kayo meron din yung dalawa, binigyan ng 5. Yung isa, binigyan ng 2. Aring isa, binigyan lang ng 1,000. Ano ang sabi dito? Nung binigyan siya ng 1,000, natakot siya. Kaya anong ganyang ginawa? Ibinaon sa lupa. Ibinaon sa lupa. Itong ikatlong alipin ay larawan ng mga taong hindi nagsisikap na gamitin ang kanilang talento sa kapakinabangan. Hindi ginamit. Nasayang.
Nasayang. Oh. Kagaling tumugtog ng gitara. Hala, ay magaling lang tumugtog ng gitara. Ay kung yun ay ginamit mo sa pagko-compose, o kaya ay baka mauusap ka dyan sa mga tutugtog ka. Oh. Talento yan eh. Oh. Maraming mga singer, alam niyo may mga singer. Saan sila nagsimula? Yung si Paulo Santos, kung kilala niyo yung si Paulo Santos. Yung si Paulo Santos, na-discover lamang yon. Magaling maggitara, magaling kumanta. Alam niyo kung saan nakanta si Paulo Santos? Sa Lamayan. Lamayan. May patay. Doon siya nakanta. Ay magandang boses, magaling maggitara. Di recording artist. Yung iba sa atin niya, ang galing maggitara. Ang galing din kumanta. Saan nakanta? Sa inuman. Sa inuman. Ano mangyayari sa iyo? Yun. Ito ay itinatago at ibinabaon sa kawalan, kaya't hindi nagbubunga. Dahilan sa kapabayaan, ito ay kusang naglalaho. Dahilan sa kapabayaan, ito'y kusang naglalaho. Yan. Marami tayong mga talentadong Pinoy na sayang. Panghuli, lahat tayo ay may kakayahan at talinong tinanggap mula sa Diyos. Yan ang inyong tatandaan. Lahat tayo. Walang makapagsasabi sa atin ditong wala siyang tinanggap sa Panginoon. Lahat tayo ay may kakayahan. Alamin mo lamang yan. Diskubrihin mo. Alam mo yan. Meron kang galing, meron kang alam. Biruin ninyo. Ako'y pare. Di kayo kung walang maalam magkumpone ng sasakyan, mekaniko, magagawa ko gayon. Di kayo are. Kaya rin tinatawag ko eh. Ultimo yung mag-installasyon ng kuryente, natawag pa kayo ng tao para mag-installasyon. Kasi wala kang talent doon eh. Pero siya meron. Lahat tayo ay may kakayahan at talinong tinanggap mula sa Diyos. Tungkulin nating linangin ito bilang pagkilala sa kagandahang loob ng lumikha. May gampanin ang bawat isa na pagandahin ang daigdig. Tungkulin natin yan. Hindi sirain. Tingnan niyo yung mga iba diyan. Sinisira ang daigdig. Sinisira ang bayan. Kapag ikaw ay yung balat ng candy sa halip na itapon mo kung saan dyan, nilagay mo na lang sa bulsa at doon mo na lang itatapon pag uwi mo. Nakatulong ka na sa bayan. Simple, di ba? Simple. Anong naitulong mo doon? Kalinisan. Tingnan niyo ang dami nating basura. Kasi ang Pilipino, samlang. Tapon dito, tapon doon. Nakakatulong ka ba? Hindi. Wala kang silbi. Meron kang kayang-kaya mo namang magtapon ng basura sa tamang tapunan. Bakit hindi mo yun magawa? Ang samlang ng Pilipino. Kaya madumi ang Pilipinas. Pag nabahating na lang yung basura, yan ay kasamlangan ng Pinoy. Ninyo sa bahay ninyo, yun na lang bahay ninyo. Pagmasdan nyo yung bahay ninyo at pagkaagulo, may ginagawa ka ba? Wala. Meron ka bang pagkakataong, ako hindi mo na aalis sa amin din eh. Bakit? May lakad hindi mo na, kayo na muna. Ayun, ako maglilinis. Pagkadumi ng bahay namin, lilinisin ko muna rin. Yan. Ay lagi mong iaasa. Ay yung iaasahan mo'y magluluto pa, mamamalengke pa, maghahain pa. Ikaw naman na nag-iintay lamang ng hain. Di man lamang sana tumulong ka. Lahat tayo ay may kakayahan. Huwag mong sayangin. We should make this world better than when we first come into it. Tatandaan ninyo yan. Tungkulin ho natin yan. Ang mga talento na binigay sa atin, gamitin natin. Hindi lang magaling kumanta, magaling magsayaw, magaling magbasketball, magaling kung saan man, magaling magluto, magaling maglinis. Hindi lamang yan, marami. You have to discover. Ano ba yung ibinigay sa akin ng Diyos na dapat kong linangin at pagbutihin? Yung makakabuti ang sinasabi dito.
yung makakabuti. Oh. Lagi ko nga sinasabi ito sa mga estudyante. Ikaw, bilang estudyante, o kaya ama ng tahanan, o kaya membro ng pamilya, anong dinadala mo pag nauwi ka? Anong dinadala mo? Yung bang tinatawag na, tawag dito, nalimutan ko na ang salitang Tagalog dun eh. Anong dinadala mo sa bahay mo? Tagumpay? Ano ba ang ibang salita pa sa tagumpay? Ano? Hindi naman katanyagan eh. Magtagalog talaga, ano? Karangalan, yon. Anong dinadala mo sa bahay ninyo? Karangalan o kahihiyan? Ba? Pag ikaw ba'y nauwi, anong dinadala mo at iniaakyat mo sa bahay ninyo? Karangalan o kahihiyan? O kaingayan? Anong dinadala mo sa bahay ninyo? Kayo, pag-isipan natin yan. Nakapagdala ka na ba ng karangalan o kahihiyan ang lagi mong dinadala? Yan ika ang iyong anak, nang gulo na naman. Yan ika ang iyong anak, pinatatawag na naman ng magulang ng prinsipal. Yan na naman ika, pinag-uusapan na naman ika dito at may ginawa na namang hindi maganda. Sirang-sira na ang ating pamilya. Basang-basa na ang papel. Oh. Ano bang iniakyat mo? Kahihiyan o karangalan? Kaganda naman ang pagdadating ni inay. Ay, with honors. Tatay, napili po ako presidente ng aming klase. Tatay, ako ho ay may honor. Second honor po ako. Inay, tatay, ay, pasado po yan. Ay, pasado. 78, pasado yan. Oh. Karangalan na rin yan. Oh, ba't ka maghahangat ng mga 95? Hindi mo nga kaya yun eh. Ang ibinigay lang sa iyo ng Diyos hanggang 78. Oh, at least, itatry ko ho next year naman 80. Susunod naman 85. Ganon. Ay, siyempre, ay magsisikap ka eh. Hindi yung unang marka pa lamang ay 65. Sumunod 50. Sumunod 0 na. Yan. Kaya maganda ho nakikita natin yan sapagkat lahat tayo ay may kakayahan at talinong tinanggap mula sa Diyos. Ang iiwanan ko po sa inyong tanong, sagutin mo ito sa sarili mo ha. Hindi ko kailangan marinig ang sagot mo. Ikaw ba, sa edad mong iyan, meron ka bang silbi? May pakinabang ba sa iyo? Iwanan ko po sa inyo ang pagkaing pangkaisipang ito. Atin mong basahin. Ang tamad, galing at dunong ay tuluyang wala na rin sa iyo ang wala ka na ring tatanggapin. Magsitayo po ang lahat, manalangin tayo sa ating